Ayun. So, good evening sa inyo guys. March 25, 2026, Wednesday nga po. At kahit pa paano, ayan, maganda ulit yung galaw ng markets natin. And then, in-expect natin, hopefully, until Friday, maganda pa rin tayo. So, yun na, epekto yung malakas na bounce natin ngayon. Yung ceasefire na ginawa ni Donald Trump, di ba? 5 days yon. So, baka pagdating ng Friday or Monday, doon ulit magkaroon ng pullback yung market. Pero ngayon, so temporary bounce yung nakikita natin na galaw ng market. Kasi ang daming nag-bounce, di ba? Especially sa mga mining stocks natin. So malakas nga po yung sipa natin for today. So nag-close tayo 6,000 level ulit. 6,044.17 and then meron tayong up move na 1.82%. So meron din tayong net foreign buy. So dito na lang tayo mag-uumpisa ng bilang kasi kahapon ang bilang natin is zero na. So meron tayong 224.09 million na net foreign buy. So malakas yung sipa natin. So ganun din yung US market ng bounce. Parang sideways pa rin kagabi, no? Yung galaw nila. Pero ngayon yung futures maganda. Tapos yung European stocks okay din po yung galawan at saka majority ng Asian markets. So pati crypto natin medyo gumaganda rin kasi nasa 71K ulit si Bitcoin po natin. Okay? So, dami nag-bounce, especially sa mga mining stocks. So, ito po yung mga trending stocks natin. Nanguna sa listahan natin si APX, ewan ko si Apollo. May nang-hype yata kay Apollo. Pero APX yung nangunguna dito. Pero sa gain si PXP. So, nag-up siya kasi ng 10% and meron siyang 198K net foreign buy. So, actually, nung isang araw pa yung balita, di ba, na kinoconsider ni BBM yung joint venture ng China at saka ng Philippines para sa oil exploration. So, hindi naman sinabi. Pero, matik kasi, di ba, pag exploration, si PXP yung usapan natin. So, yan po yung kanyang pinaka-main na catalyst. And then si DHI, ayan, binubomba ulit. Nag-up siya ng 7.9%. Pero alam ko, umabot to ng 12 o 13% kaninang umaga. So, meron siyang 935.64K na net foreign buy. Tapos si APX natin, so mining karamihan na gumalaw. So, nag-up siya ng 6.91%. So, meron siyang 22.7 million net foreign buy. So, bumabalik yung net foreign buy. Tapos si Felix Mining, so nag-up din siya ng 6.01%. And then, meron siyang 8.28 million na net foreign buy. Tapos si DMC, ewan ko, wala tayong makitang catalyst eh. SCC hindi naman gumalaw, pero DMC parang gusto mag-close the gap. So nag-up siya ng 5.21%. Habol siguro no kasi noong una si SCC nung nakaraan, meron siyang 34.36 million na net foreign buy. Tapos si TAP, nag-up siya ng 5.04% at meron siyang 230K na net foreign buy. Tapos, ayan, majority ng mga gumalaw dito is mga penny stocks pa rin. Ayan. So marami mga penny stocks na pero may volume si PXP nga yung pinakauna dito. Okay? So pwede na ulit tignan yung mga ports natin. Medyo maganda ulit yung kanilang mga galawan naman. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung reviews natin is for education purposes. Lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto nyong bilhin. And then follow mo na lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So sa mga nakasubscribe, maraming salamat sa mga usual na viewers ng market natin. Hindi pa rin nakakabawi yung views natin. Mga sample trades, check mo na lang. Uh, uh, Trending stocks review, mga company reviews, sample trades, basic indicators, technical analysis. Bigla reversal yung market, no? Nag-flip-flop si Donald Trump kasi fundamentals yung mga risk management and basic learning sa market. So hanggang ngayon, parang hindi pa rin malinaw kung ano di ba? Kung kasi yung Iran ang sinasabi official, di ba? So parang wala naman ceasefire na parang pinag-uusapan. So ayun ko, pero mas pinaniwala ng market si Donald Trump. Okay? So follow mo din ako sa ating Palabi Trader Crypto to. So check mo na yung mga posts natin dito. Meron tayong post nung nakarang araw. Tapos sa social media, Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Buti yung mga articles natin sa local market. Hindi pa rin natin maharap pa. Mukhang
Mukhang wala tayong mailagay dito. Tapos si Twitter, ano ba yung mga balita natin? So, doon muna tayo sa pinaka-summary. Sipag ni Philippine Stock Exchange mag-release ng result kapag maganda yung market. Okay, so mining stocks yung bumalik nga, nag-up siya ng 4.03% followed by property. So, 2.11% up yung ating index. Pero lahat maganda. So, yung overall picture is 1.82 million. And then, syempre, good vibes. Meron tayong, kahit malit lang, 224.69 million na net foreign buy. Okay? So, yung mga news natin na iba, first up, malakas na talaga yung index natin. So, Ayala Corporation pala yung humila no first up. And then si LTG. So, Ayala EC, 5.31, LTG, 3.51 plus 3.35, Converge, 3.2. So, ang daming umakyat na mga individual na stocks. Tapos, meron pa rin tayo losers. No? PLDT, minus 2.96. JTCAP, minus 2.5. Tsaka si GGS, minus 1.3%. Okay? Okay, pero majority naman isa. Maganda po yung dalawan. Okay? So, most active pa rin yung CICT, BDO, Metrobank, APX, Plus, Ali, SM, at saka si Maynilad. Tapos, nung 3 p.m., closing natin, so CNPF na yung nauna sa big caps. Plus, 5.32%. DMC, 5.21%. Monde, 5%. AC, 4.69%. And then BDO, 4.18%. Okay, so sa losers, PLDT, minus 2.96%. JTCAP, minus 2.12%. And then GGS, minus 2.04%. Pero majority naman is maganda yung galawan. Foreign funds bought, AUB, East West, PNB, DHI, SLF, AP, Meralco, Manila Water, CNPF, DNL, Emperador, Megawide, Costco, DMC, GGS, dami yan. CLI Meg, MRC, Ditotel, Cebu ICT Mac, STI Web 7, tapos mining, APX, AT, Nickel, at saka si TX. So foreign funds sold, BDO, BPI, ASEN, FGen, FB, GSMI, Jollibee, IMI, AC, Aboites, EJ, JTCAP, Ali Aritz, RCR, Robinson, Globe Converge, Bloom Plus, Pure Gold, Robinsons Retail, Wilcon, FNI, at saka si OGP naman. Okay? So, CRIT, meron siyang dividends. Ayan. So, check niyo lang kung meron kayong CRIT. Iran denies negotiations, di ba? So, matindi. Ano yan? Nagsisinungaling si Donald Trump. So, tignan natin yan bukas. So, gold pala, umakyat ng 2%. No? Pero tingnan ko yung chart, parang nag-drop din. Tapos, bumawi din siya. Okay? GGS says 3% year-over-year increase in recurring net income from continuing operations. DMC, ano ba meron? CAPEX intact, SEC exposure provides cool tailwind. Okay, so ano ba? Bakit ba bumabalik? Ayan. Kasi parang secured na si SEC, yung mga kalaban niya, nakipag-partner na siya eh. So Abites Equity, down siya ng 6% sa profit margin from last year. FGen, attributable recurring net income, 264 million US dollar. Share buyback, SM, SMPH, saka si MEG. So medyo, actually drop nga pala yung US market kagabi. Pero yung futures ngayon is mas maganda. So Philippine President Marcos reiterated his openness to resuming talks with China to the MPXP regarding joint oil and gas exploration in the South China Sea. Ayan, so yan na po yung catalyst niya. So baka meron pa to bukas si PXP. So the Philippines is now under state of emergency. So maraming walang gasolina, di ba? Diesel price nag-surge to a record 144.2. Okay, tapos sa US market, and then Ali at SMPH medyo bumabawi na ng konti yung galawan pa. Okay? So patalastas ulit yung mga gusto ng guide sa market natin. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. So punta tayo dito sa index. Okay. So nagkaroon na ng bottom yung index natin. Hindi siya dead cat bounce kasi yung index lumapas ulit dito sa MA9. Ayan. Hopefully makalampas tayo dito. Hindi tayo mauntog sa RSI 50. May konting recovery sign. Ganun din si MACD formation natin. Okay? So ngayon,
Descending triangle pa rin naman pero may konting pag-breakout. So resistance most likely nandito sa gap area dito sa 6,200. So ang pinaka-level natin sa kanya o range is dito. Ayan. So yan yung nagre-range yung markets natin. Okay po. So maganda. So 6,044.17, 1.82% up, and then meron siyang 224.69 million net foreign buy. Okay? So sa winners, PXP, so speculation sa oil exploration, 10%. Tapos si DHI, 7.9. O mukhang lilipad na naman si DHI, APX, 6.91. Po, nag-gap down and then nag-gap up naman. Felix Mining, 6.01. DNL, 5.71. So bounce day. CNPF, 5.32%. DMC, 5.21. Ayan, halos mag-close the gap. Si TAP, 5.04%. Si Monde, ayan, breakout si Monde, 5%. Ang dami, no? LPG, 4.07. Okay, panalo pala yung bumili nung Naglagan. ASEN is breakout. Natuloy na yung breakout. 3.75%. OGP, 3.58. So mining stocks. LC, 3.69. Converge, 3.2. SCP, 3.1. Ayun, pa-breakout na ulit si SCP. And then si SMPH, 3.02 plus 3%. Hindi pa naka-breakout. Ali, 2.98%. Hopefully, recovery na ni Ali natin. So, sa mga losers, may volume si AT, minus 4.23. Nawala na yung daming trap siguro dito kay AT natin. Tapos si Shell PH, minus 3.14. Petron, nag-drop yung mga oil stocks, minus 2.56. And then si Cebu, minus 2.3%. Ayan. Hopefully, kung babagsak pa si Cebu kasi oil, di ba? May mga balita kasi na parang ano ba yan, parang mag-ground yung grounded yung mga eroplano natin kasi walang jet fuel daw. Okay. So bantayan na lang po kung meron kayong hawak na Cebu Pacific. Okay? So sa global market, okay yung futures. S&P is 0.78, Dow futures 0.81, Nasdaq is 0.96%. Okay? So okay yung Europe and then okay din yung galawan ng majority sa Asian markets. Cryptocurrency, Bitcoin 71K ulit, Ethereum 2.18, BNB 646, tapos si Sol 92.48 at saka si Dodge balik 0.1. Ayan. So, wag lang mag-announce na naman si Donald Trump ng kakaibang balita. So, pag-usapan naman natin yung ating mga trending stocks. So, unahin nga po natin si PXP. Mukhang ito na naman yung dadalian ng mga traders natin for the coming few days kasi lagi pag may speculation doon sa joint exploration sa South China Sea, nabubuhay yung galawan ni PXP natin. So, may speculation lang naman siya. Okay, so maganda yung RSI niya, bumabalik. Nag-uptrend nga siya di ba? Yung RSI niya. Nag-stay siya dito sa bandang taas. Tapos, yung level ng MACD, nagtatry na rin siya mag-recover. Ayan. Actually, gumaganda yung chart ni PXP kasi nga, pinag-uusapan siya. So, nag-close 3.3, up nga po siya 10% and 198K net foreign buy. Okay, next, yung ibang speculative stock, DHI naman, di ba? Magmamining daw siya. Ayan, so ito matindi, no? Kasi malakas yung na ito mataas yung resistance niya, di ba? Nandito tayo 7.26, oh. Pag binomba to, ang ganda ng galawan niya. So sa current price niya, kapag umakyat siya, malaking potential, oh, more than 20%. So hopefully umabot siya dyan, magre-retest ulit siya dyan para makita na magka-gain yung mga nakapulot dito kahapon sa kanya. Kasi maganda yung niya, oh. Kahit indicators din niya, no? Maganda yung RSI. So bullish tayo. Yung volume lang, medyo mahina lang yung volume pero okay lahat na indicators natin. So nag-close siya 5.6 tapos 7.9% up and 935K net foreign buy. Next, mining stocks, APX. Pero bago yan, yung gold price.
Ano bang galaw ngayon? Ayan, bumabawi na. So magre-recover to pag maganda na yung mga balita sa US, 0.81%. So doon lang sasabay yung kaya sumabay yung mga galaw ng mga stocks natin dito. Okay? So temporary bottom ni APX dito sa 13. So nag-close the gap na siya. So tingnan natin bukas kung mag-retry ulit tayo papunta dito sa 16 pesos. Kasi uptrend pa rin naman eh. So nag-double check lang siya dito sa support sa 13 pesos. Kailangan watch out na lang sa X-date. Sabi nga natin is April 14. Tagal pa naman. Ayan, so marami pang igagalaw tong sa EPX. So hindi pa nakaka-recover yung RSI, pero on the way na siya. And then, ayan, pasunod pa lang yung MACD formation natin sa kanya. Okay? So nag-close siya 14.54 plus 6.91% and 22.77 million net foreign buy. Next, Felix Mining. Okay. Swerte yung mga bumili sa bottom natin. Okay. So ito din, medyo matindi din to pag nakabalik dito sa bandang taas. So nagkaroon na tayong support 8.2. Yung immediate resistance is dito sa MA 100. Ito medyo mas malinaw yung resistance area. So bearish pa rin naman yung RSI din. Pero hopefully recovery until Friday nga. Pababa pa rin yung MACD formation. So nag-close 8.99, 6.01%, and then 8.28 million net foreign buy. Tapos si DMC, ba't kaya umakyat to? So yun na lang, parang humahabol siya kasi si SCC halos mag-close the gap na. So medyo naiwan si DMC. Ngayon pa lang siya nag-close the gap. So hopefully ma-close the gap niya. Ayan, dito sa 10.69. Pinaka-support breakout level na 10 pesos. Yan. Alas makabalik na rin pala si DMC. Time to exit na ba yan pag nakabalik siya? So, bumalik sa bandang taas yung RSI and pa-recover yung MACD. Nag-close siya 10.10, up ng 5.21% and 34.36 million net foreign buy. And then lastly, si TAP. Pero si Petron sa Shell, medyo bumaba yung galaw nila. No? Ito, nagre-recover ng konti. So, meron siyang temporary bottom dito sa 1.32. Tignan natin kung makabalik siya ulit dito sa bandang taas. Kasi magkano yan? 144 yung yung diesel natin. Sobrang mahal. So, nag-close siya 1.46 up ng 5.04% and then meron siya 230K net foreign buy. Okay po. So, yun lang muna yung ating review. Hopefully, mag-close the gap din tayo, no? Pero, okay ba? Friday nga pala, no? Yung mga Holy Week natin. So, check nyo na lang yung mga dates ng Holy Week. Most likely, pullback si PSE pa rin. Pero good sign, meron tayong net farm buy kahit pa paano. Okay po. So, yun lang muna. Bago time close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawig Trader ng YouTube channel. Diyan ka lang sa group. Kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Regapig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.